Mayo, 1963 na hati sa dalawa ang grupong Amerikano sa pag-akyat ng bundok, layuning maitayo ang watawat at gumawa ng kasaysayan. Ang isa ay sumusunod sa kilalang daan papunta sa tuktok ng Everest. Ang isa pa ay dumaan sa rutang walang nakaliligtas. Walang backup, walang suporta ng Sherpa, at pagdating ng oras na humingi sila ng tulong sa radyo, huli na ang lahat. Ito ang kwento ng pinakamapanganib na pag-akyat sa Everest at ng lalaking iniwan nila. Maligayang pagdating sa extreme. Noong 1963 natatalo ang Amerika sa Cold War sa mga mahalagang aspeto para sa publiko. Nauna na ang mga Soviet sa atin sa kalawakan, sila ang nananalo sa propaganda war at naroon pa ang Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo at wala pang ni isang Amerikano ang nakatuntong sa tuktok nito. Nagpasya ang Swiss-Amerikanong pinuno ng expedition si Norman Derenfurth na baguhin iyon. 2 taon siyang naghahanap ng pondo mula sa mga sponsor gaya ng National Geographic. Hindi lang nila gusto na may mga Amerikano sa Everest, gusto rin nila ng mga litrato. Perpektong makabayani na litrato na magpapakita ng tunay na Amerikanong kahusayan sa mundo. Pinagsama nila ang 19 sa pinakamagagaling na umaakyat sa bansa. Pero ganito, ang pangunahing grupo ay hindi talaga umaakyat ng bundok. Galing sila sa Wyoming cowboy country pero hindi sila mga cowboy. Sila ay mga gabay, ski bum, at professional na umaakyat na bumuo ng maliit na komunidad sa ilalim ng Tetons. Nakatira sila sa A-Frame Lodge, nagpapatakbo ng ski shop at ginugugol ang tag-init sa paggabay sa mayayamang kliyente paakyat ng Grand Teton. Tinatawag sila ng ibang mga umaakyat na tribo ng Teton at kilala sila sa pagiging kakaiba. Ayon kay Norman, ang pagkuha sa kanila ang pinakamaganda at pinakamasamang desisyon niya. Si Jake Breidenbach ay isa sa mga lalaking iyon. 27 siya bagong kasal sa isang matalinong babae na ang pangalan ay Lou na nagtapos sa Harvard at nagpapatakbo siya ng isang maliit na tindahan ng ski sa paanan mismo ng Snow King Mountain. Noon, isa siya sa pinakamahusay na technical climber sa Jackson Hole, Wyoming, ngunit alam ng lahat ng umaakyat kay Jake na may kakaiba siyang relasyon sa mga bundok. Nagsimula ito sa Mount Owen sa Tetons. Ngayon, madali na lang lakarin ng mga kaibigan ni Jake ang tuktok na ito pero 8 beses niya itong sinubukang akyatin nang hindi nagtagumpay. Sa bawat pagkakataon, may nangyaring matinding aberya. Bigla ang bagyo, pagbagsak ng bato at pagkasira ng kagamitan. Nagbiro ang ilang gabay na parang may restraining order si Bundok Owen laban kay Jake. Pagkatapos, lalong lumala ang mga aksidente. Noong 1961 ginabayan ni Jake ang 3 kliyente sa Grand Teton nang biglang tumayo ang kanyang balahibo. Bago pa siya makarig, tinamaan siya ng kidlat ng direkta. Hindi malapit sa kanya, mismong siya ang tinamaan ng kidlat sa dibdib. Siguradong napanood ng mga kliyente niya na may takot habang dumaloy ang kuryente sa buong katawan niya. Tumigil ang tibok ng puso niya ng 30 segundo. Nang bumalik siya, may mga marka ng paso siya kung saan pumasok at lumabas ang kidlat sa katawan niya. Agad bababa ang sino mang normal na tao. Natapos ni Jake ang pag-akyat. Nakarating ako sa bundok habang may bagyo at kidlat at hindi ko naisip magpatuloy pa sa tuktok pagkatapos nun. Sabi ng kaibigang si David Dornan, may mga kwentong parang tumalikod ang bundok sa kanya. Inaasosay si David ay hindi naman isang mapamahiing tao. Isa siyang professional na gabay sa bundok pero kahit siya ay hindi maiwasang maramdaman na parang isinumpa si Jake. Noong 1962 ginabayan ni Jake ang grupo nang muntik na siyang tamaan ng malaking batong bumagsak, ilang pulgada na lang ang layo. Dapat sana ay namatay na siya agad. Sabi ng kliyente, tumayo lang si Jake, nakatitig sa bumagsak na bato at tahimik na nagsabi, palapit na. 3 linggo bago umalis papuntang Everest, nakiusap ang asawa ni Jake na si Lou na huwag na siyang tumuloy. Nakita na niyang makaligtas si Jake sa mga kidlat, makaiwas sa mga gumuguhong bato, at kung paano siya nakakaligtas sa mga aksidenteng dapat sana'y ikinamatay na niya. Alam niya ang swerte ni Jake sa bundok at natatakot siyang baka ito na ang huli. Pero nagpumilit si Jake. Ito na ang pagkakataon ng kanyang buhay, ang unang Amerikanong expedition sa Everest, isang pagkakataon para gumawa ng kasaysayan. Pinili ng pinuno ng expedition si Jake at 6 pang umaakyat mula sa Tetons dahil sila ay kabilang sa pinakamagagaling na alpinista sa Amerika. Paano niya matatanggihan yon? Kailangan niyang sumama. Kaya noong unang bahagi ng Marso 1963, nagsimula na ang ekspedisyon ng Amerika sa Mount Everest sa kanilang paglalakbay. Ang kuponang binuo ni Norman Derenfurth ay kakaiba sa lahat ng naipadala ng Amerika sa Himalayas. 19 na Amerikano, suportado ng 32 Sherpa at 900 at 9 na porter na nagdala ng 27 toneladang kagamitan.
Mula sa Jackson Hole dumating ang pangunahing grupo, Jake Breitenbach, Dick Pannell, Barry Bishop, Dave Dingman at Willie Unseld. Galing din sa ibang bahagi ng bansa ang mahuhusay na umaakyat tulad ni James Big Jim Whittaker, isang matangkad at kumpiyansang tagapamahala ng tindahan. Si Tom Hornbean ay doktor mula Missouri. Si Lute Gersted ay guro mula Oregon. Ang bawat lalaki ay pinili hindi lang dahil sa kanilang kakayahan sa pag-akyat, kundi pati na rin sa kanilang ugali sa ilalim ng matinding stress. Ang kanilang plano ay mas ambisyoso kaysa sa anumang naunang sinubukan sa Everest. Kadalasang isang ruta lang ang focus ng mga expedition, pero si Norman ay gumamit ng 2 ruta sa kanyang plano. Susunod ang grupo sa napatunayang ruta ng Timog Col. Samantala may maliit na grupong susubok sa West Ridge, isang rutang tinuturing na imposible. Walang nabuhay matapos subukan ito. Lumipad ang grupo sa Kathmandu at sinimulan ang biyahe papuntang Everest. Sa loob ng 2 linggo, nilibot nila ang mga lambak at baryo ng Nepal, paakyat ng paakyat. Noong Marso 14 dumating sila sa Tangbache Monastery sa taas na 12,700 talampakan. Dito naupo si Jake at sumulat ng liham para kay Lou. Inilarawan niya sa liham ang pagkain ng ligaw na kambing at pag-inom ng tiyang kasama ang mga Sherpa. Ikinuwento niya ang malayang buhay ng batang adventurer sa isang kakaibang lugar na bihira sa mga Amerikano. Pagkatapos may isinulat si Jake na kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Hinati na kami ngayon sa 2 grupo, isa para sa South Col at ang isa naman ay susubok sa West Ridge. Pareho kaming masaya ni Barry na nasa West Ridge. Ang pagsubok sa rutang ito ay nagpapaliit ng tsansa naming makaakyat sa bundok at malamang walang makakakita ng tuktok sa West Ridge. Hindi namin palalampasin ang pagkakataong subukan ang bagong ruta. Tinapos niya ang liham habang dumarating ang ulap sa hapon. Malamang na wala na akong ibang pagkakataon na makapagsulat hanggang makarating kami sa base camp. Miss na kita. Mahal, Jake. Ibinigay ni Jake ang liham sa tagapagdala para dalhin pabalik sa Kathmandu. Isinakbat niya ang bag at nagpatuloy sa paglalakad papuntang Everest. Noong Marso 20, itinayo ng grupo ang base camp sa 17,000 at 800 talampakan sa Khumbu Glacier, isang buwan na mas maaga kaysa sa ibang ekspedisyon. Pag-akyat nila, hinarap nila ang unang malaking hadlang, ang Khumbu Icefall. Para sa mga Sherpa, ito ang pinakadelikadong bahagi ng Everest at may dahilan kung bakit. Tulad ng tunog nito, isa itong nagyelong talon ng kamatayan. Isipin mo ang mga blok ng yelo na kasing laki ng bahay, nakapatong na parang dambuhalang Jenga, pero laging gumagalaw, nabibitak at biglang bumabagsak. May mga lalalim na bitak na di mo na makita ang ilalim. Ang mga sorok, mga tore ng yelo ay nakasandal sa imposibleng anggulo at sinusuportahan lang ng pisika at swerte. Bawat umaakyat na nakapunta na sa Everest ay magsasabi sa iyo ng parehong bagay. Ang Khumbu Icefall ang lugar kung saan marami ang namamatay sa maze ng yelo sa paanan ng bundok. 2 araw naghanda ang grupo para sa ruta sa Icefall. Hindi tulad ng mga makabagong expedition na gumagamit ng aluminum na hagdan, kinailangan nilang mag-improvise gamit ang lubid, mga kahoy na tabla at kung ano pa mang makita nila. Ngunit sa wakas, noong umaga ng ika-23 ng Marso, iyon ang unang totoong araw ng pag-akyat ng ekspedisyon. Perpektong kondisyon, malinaw ang langit. Bahagyang mas mababa sa nagyayelo ang temperatura. Si Jake ay nakatali kay Dick Pannell, isa pang gabay mula sa Wyoming. Sinusundan nila ang rutang may watawat ng mga Sherpa mula kahapon. 10:30 ng umaga, naglalakad sila sa di matatag na bahagi nang bigla nilang marinig ito. Kung hindi mo pa naririnig ang pagbagsak ng glacier, wala itong katulad sa mundo. Nagsisimula ito bilang malalim na pagkalas, parang ang planeta ay nahahati, tapos nagiging malakas na ugong na pumupuno sa lambak. May 2 segundo lang si Jake para makita ang tore ng yelo, mas mataas sa 3 palapag, na nakatabingi at parang bumabagsak na gusali papunta sa kanya. And sa sandaling iyon, alam na niya. Siguradong alam niya kung ano ang mangyayari. Wala siyang matatakbuhan. At pagkatapos nangyari ang inaasahan mo siguro, kinuha ng bundok si Jake. Bumagsak ang yelo na parang kamao ng galit na nilalang mula sa alamat. Tonelada-toneladang siksik na niyebe at yelo mas mabilis pa sa isang tren ng kargamento. Si Jake Breitenbach ay basta na lang naglaho. Isang saglit andun siya tapos sa susunod na saglit wala na siya. Nagmadaling maghukay ang mga kakampi niya sa iniisip nilang pwesto pero walang nangyari.
Nawala sa ilalim ng tontoneladang debris ang baluktot na kahel na nylon na lubid ni Jake sa pag-akyat. Naghukay sila ng 6 na oras hanggang sa magaspang at dumugo ang kanilang mga kamay pero wala silang nakita. Si Jake ay tila naglaho na lang nakalibing kung saan sa ilalim ng yelo at niebe. Napilitan silang putulin ang lubid at iwan ng kaibigan nila. Nagdaos ng serbisyong pag-alaala ang grupo sa base camp noong gabi. Sinunog ng mga Sherpa ang juniper at nagdasal. Karamihan sa mga Amerikano ay tahimik na naupo tila hindi makapaniwala. May ilang umaakyat na nagsulat sa journal na parang hindi naiiwasan ang pagkamatay ni Jake na tila siningil na ng bundok ang utang niya. Nagbotohan sila na ipagpatuloy ang expedition at malamang iyon din ang gugustuhin ni Jake. Sa Jackson Hole, araw-araw na sabik na tinitingnan ni Lou Breitenbach ang kanyang mga sulat. Alam niyang magsusulat si Jake kapag may oras, lagi naman niya itong ginagawa. Pero mula nang umalis siya, hindi niya matanggal sa pakiramdam na may mali. Patuloy niyang iniisip ang sinabi niya 3 linggo bago umalis. Kasi si Jake ay may lihim. Palagi siyang nagkakaroon ng parehong bangungot gabi-gabi bago ang ekspedisyon. Sa panaginip siya ay nakabaon sa yelo at pilit lumalabas. Ngunit kapag malapit na siyang umangat, lalo pang maraming yelo ang bumabagsak sa kanya. Hindi ko yata kayang bumalik mula sa Everest, sabi niya sa kanya. Pagdating ng telegramang may masamang balita, alam na ni Lou sa kanyang puso. Natupad ang pangarap ni Jake sa pinaka-nakakatakot na paraan. Nailibing siya sa toneladang yelo tulad ng madalas niyang napapanaginipan. Matagal nang tinatawag siya ng bundok, aabutin pa ng 40 taon ng sakit bago maramdaman ni Lou na handa na siyang ikwento ito sa buong mundo. Pero ang pagkamatay ni Jake, simula pa lang ito, kaya si Jake ay nalibing sa yelo at wasak ang loob ng mga kasama niya. Nagbago ang mga umaakyat mula Wyoming matapos mamatay si Jake. Nagbago ang kanilang dalamhati at naging halos pabaya sila. Hindi na lang basta aakyatin nila ang Everest. Gagawin nila ito sa pinakamahirap na paraan na para bang hinamon sila ng bundok nang kunin nito ang kanilang kaibigan. Naalala mo ba nung sinabi ko sa iyo na gusto nilang subukan akyatin ang Everest sa pamamagitan ng West Ridge? May hindi ako nasabi sa iyo noon, controversial ang option na iyon sa panahong iyon. Karamihan sa mga umaakyat ay naniniwalang mabibigo rin ang pagsubok sa West Ridge. Madaling makita kung bakit. Parang sentensya ng kamatayan ang West Ridge na nagkukunyaring ruta ng akyat. Naranasan mo na lahat ng karaniwang bangungot. 7,678 talampakang bundok na hindi pa napag-aaralan, mga niyebeng parang na maaring mag-avalanche, isang malaking kulwar na puno ng bumabagsak na bato at hanay ng dilaw na batong mukhang imposibleng akyatin. Pero higit sa lahat, kailangan pa nilang tumawid ng ilegal papuntang China. Nung kasagsagan ng Cold War, kapag nahuli ka, pwede kang barilin bilang espiya ng Amerika. Pinaka-importante, galit na galit ang pamunuan ng koponan sa planong ito. Ang umaakyat sa West Ridge ay walang kagamitan, supply at suporta. Nagdesisyon ang South Col na panatilihin ang mga Sherpa para sa sariling pagsubok dahil sila ang may pinakamatinding tsansang makagawa ng kasaysayan. Bagamat kalaunan ay nabigyan sila ng karagdagang oxygen at sa wakas ay pinayagan ng pinuno ng ekspedisyon ang kanilang pagsubok sa tuktok nang malinaw na hindi sila aatras, halos sila na lang ang kumikilos para sa kanilang sarili. Samantala, ang grupo ng South Col ay patuloy na umuusad sa subok na ruta. Ito ang rutang dinaanan ni Hillary at Tenzing noong 1953. Delikado pa rin pero familiar na ang lugar. Maingat na nagtayo ng mga kampo ang grupo sa Lhasa Face, naglagay ng mga lubid at nag-akyat ng mga supply. Noong Abril 26, mas maaga nilang narating ang South Col sa taas na 26,900 talampakan. Noong Abril 27, umalis sina Jim Whittaker at Nguyen Ngambu para subukang marating ang tuktok. Itinatag nila ang Campo 6 sa 28,000 talampakan noong Abril 30. Perpekto ang panahon. Malinaw ang kalangitan, kaunting hangin lamang. Lahat ay umaayon para sa Amerika. Umaga ng Mayo 1, 1963 umalis sina Whittaker at Ngambu mula kampo ng alas 6 ng umaga. Bawat hirap na hakbang, naabot nila ang mas mataas kaysa sa sinumang Amerikanong nauna. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, si Jim Whittaker na 6 na talampakan at 5 pulgada ang taas ay ginawa ang huling hakbang niya at tumayo sa ibabaw ng mundo. Nagtagumpay ang Amerika. Unang beses sa kasaysayan, isang Amerikano ang nakarating sa 29,000 at 28 talampakan, pinakamataas na punto sa mundo. Itinanim ni Whittaker ang isang 3x5 talampakang bandila ng Amerika sa niyebe. Malakas na pumagaspas sa jet stream ang mga bituin at guhit.
Nagyakapan si Nagombu, nagbatian sa likod at agad ipinadala sa radyo ang balita sa base camp. Nagwagi si Big Jim na banggit sa radyo. Nagdiwang ang buong base camp. Ang iyong mga lalaking hindi na umiiyak mula pagkabata ay muling lumuha. Nagyakapan sila, nagsigawan sa tuwa at nagsayawan. Sa wakas nasrurok na ng Everest ang Amerika. Pagdating ng balita sa Amerika makalipas ng 2 araw, naging headline ito sa mga pahayagan sa buong bansa. Si Pangulong Kennedy mismo ang nagpadala ng pagbati sa koponan. Matapos ang kumataoning tagumpay ng mga Soviet sa paligsahan sa kalawakan, sa wakas ay may napanalunan na rin ang Amerika. Pero kahit na sila ay nagdiriwang, ang koponan ng Westridge na binubuo ng mga professional mula Teton sina Barry Corbett, Willie Unseld, Tom Hornbean, Dick Ponell at Dave Dingman ay nagpatuloy pa rin. Sa puntong ito, mas malalim na dahilan kaysa luhika o kaligtasan ang nagtutulak sa kanila. Dala nila ang alaala ni Jake at determinadong parangalan ang kanyang sakripisyo sa pagsubok ng kakaibang bagay. Mula Abril 15 hanggang Mayo 13, inakyat ng 5 lalaki ang halos lahat ng gamit sa West Ridge, gamit kamay, humihinga ng manipis na hangin at nagbubuhat ng halos 60 libra bawat isa. Sinubukan nila ang winch system para iangat ang gamit sa matarik pero napatunayan nilang di ito epektibo sa mataas na altitude. Ginawa nila ito ng mahirap, bitbit ang mabibigat na kargada sa bawat akyat. Noong 14 ng Mayo, sinimulan ni Willie at Tom ang kanilang huling paghahanda. Itinatag nila ang Campo 4 sa kanlurang balikat sa taas na humigit kumulang 25,000 at 100 talampakan. Kinabukasan, narating nila ang paanan ng isang matarik at makitid na bangin, isang tuwid na hiwa sa mukha ng bundok. Pagkatapos dumating ang sakuna. Noong gabi ng 16 ng Mayo, tumama ang malalakas na hangin na parang bagyo sa Campo 4. Si Tom at Willie ay nagpalipas ng nakakatakot na gabi na hawak ang mga poste ng tent gamit ang nagyayelong mga daliri, desperadong pinipigilan na mapunit at matangay ng hangin ang kanilang tent mula sa bundok. Nang magmadaling araw, sira na ang tent nila at karamihan ng gamit ay nawawala o wasak. Ang sino mang matinong tao ay agad na aatras pero hindi nila ginawa iyon. Kinuha nila ang anumang gamit na buo pa at nagpatuloy sila. Pagsapit ng Mayo 19, paubos na ang oras. Dapat tapos na ang ekspedisyon. Simula nang marating ni Whitaker ang tuktok noong Mayo, isa wala ng ibang Amerikanong nakaakyat. Pinatitigil ng base camp ang koponan ni Westridge sa kanilang pagtatangka. Pero may naisip si Norman Darren Firth. Sa South Col na ruta, may 2 umaakyat din, sina Barry Bishop at Luke Gersted na handa ring sumubok abutin ang tuktok. Paano kung magtulungan sila? Sa Mayo 22, susubukan ni Bishop at Gersted ang tuktok mula South Col, habang sina Hornbein at Unseld ay mula West Ridge sa parehong araw. Kapag parehong nagtagumpay ang 2 grupo at nagtagpo sa tuktok, makakamit nila ang unang traverse ng Everest, akyat sa isang panig, baba sa kabila. Isa itong matapang na plano. Wala pang bundok na kasing taas nito ang natawid, ngunit ito ang magpapatibay sa domination ng Amerika sa Everest. Hindi lang marating ang tuktok, kundi sakupin ito mula sa 2 ruta sa isang araw. Ang napagkasundo ang plano ay tila imposibleng misyon na kunwang climbing strategy. Magtatayo sina Hornbein at Unseld ng maliit na kampo para sa 2 sa taas na 27,200 at 50 talampakan, isang 18 pulgadang lapad na gilid lang na inukit sa bundok. Sa madaling salita, matutulog ang mga lalaking ito sa makitid na istante ng yelo, nakabitin sa ibabaw ng 10,000 talampakang bangin kung saan hirap ng gumana ang utak. Mula roon, aakyat sila sa tuktok sa isang araw at bababa gamit ang South Col route. Walang reserbang plano kung di nila kayang tawirin ang bundok, kulang ang supply para bumalik sa West Ridge. Tuktok o kamatayan ang labanan. Noong Mayo, 21 Sherpa ang tumulong kina Tom at Willie sa kanilang huling kampo. Ang mga Sherpa na ito, matitibay na tao ng bundok na sanay nang makakita ng mga umaakyat na dumarating at umaalis, ay nagpaalam na parang dumadalo sa isang libing. Alam nila ang posibilidad. Noong gabing iyon, sa 27,250 talampakan sina Tom at Willie ay kumain ng rasyon ng sopas na manok at kanin na pang-4. Nagka-carb load sila para sa pinakamahirap na araw ng buhay nila. Mahalaga ang bawat kalorya, halos walang tulog sila. Paano ka makakatulog kung nasa kampo ka sa taas na 20,000 talampakan, hirap huminga sa sobrang nipis ng hangin at alam mong maaaring gumawa ng kasaysayan o mamatay sa ilang oras? Nagising sila ng 4 ng umaga noong Mayo 22. Perpekto ang panahon, maliwanag ang langit at halos walang hangin. Ito ang mga kondisyong ipinagdarasal nila.
Isinuot nila ang krampon, mga metal na tinik sa yelo at umalis ng kampo bago alas 7 ng umaga, magkakatali para sa isang diretsong paglalakbay sa hindi alam. Pagsapit ng tanghali, narating nila ang tuktok ng bundok, ngunit nalito sila na hindi rin nakakagulat. Sa 28,000 talampakan, kulang sa oxygen ang utak nila at nasa hindi pa nararating ng tao. Hindi nila malaman kung aling direksyon ang patungo sa tuktok, kaya ginawa nila ang isang bagay na hindi maiisip gawin ngayon. Nag-radio sila sa base camp para humingi ng direksyon. Bagamat nakakatawa itong pakinggan, ipinapakita nito kung gaano sila naligaw at wala ring gabay na tutulong sa kanila dito. Kapag di sila nakaabot sa tuktok, mamamatay sila. Habang tumatagal, lalong naging desperado sina Willie at Tom. Mabagal silang umaakyat dahil mas mahirap pala ang ruta kaysa inaasahan. Delikado at maluwag ang bato. Paubos na ang kanilang oxygen. Pinakamasama pa, paubos na ang liwanag ng araw. Sa loob ng maraming oras, patuloy silang umakyat hanggang sa alas 6:15 ng gabi na masyadong huli na para marating ang tuktok ng Everest. Sa wakas ay nakita na nila ito. Ang bandila ng Amerika iwinawagayway ng hangin sa dilim ng langit. Nagtagumpay sila. Narating nila ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo sa pamamagitan ng West Ridge ng Everest, isang bagay na inakala ng karamihan sa mga eksperto na imposibleng mangyari. Sa totoo, isa ito sa pinakamalaking tagumpay sa pag-akyat ng bundok noon. Dito nagsisimula maging mas kamangha-mangha at nakakatakot ang kanilang kwento. Naalala mo ba ang koordinadong plano? 2 grupo ang aakyat sa tuktok sa Mayo, 22 magkikita sa itaas at sabay bababa. Maganda ang plano, matibay ang plano at malapit na itong subukin sa pinakamasaklap na paraan. Nakaakyat sina Bishop at Gersted sa tuktok sa takdang oras 3:30 ng hapon. Nagtanim sila ng watawat, nagpicture, nagdiwang at naghintay. Naghintay sila ng 45 minuto. Sinuyod nila ang West Ridge para sa anumang palatandaan ni na Tom at Willie. Wala! Palubog na ang araw! Kailangan na nilang bumaba. Samantala, sina Tom at Willie ay patuloy na umaakyat sa West Ridge ilang oras na atrasado. Pagkarating nila sa tuktok ng alas 6:15 ng gabi, sobrang pagod pero masaya sila. Napagtagumpayan nila ang imposible. Nakita nila ang bandila ni na Bishop at Gersted at alam nilang nagtagumpay ang unang bahagi ng plano. Ngayon, para naman sa ikalawang bahagi. Bumababa sila sa South Col na rutang di pa nila nadaanan, sa dilim at halos walang natitirang oxygen. Ganito kasi yon, sina Tom at Willie ay hindi nag-aalala. May safety net ang plano. Kung hindi magkita ang mga grupo, aakyat ang climber mula Camp 6 na may ilaw at dagdag oxygen para tulungan ang West Ridge team pababa. Ayos na ang lahat, ano pa bang pwedeng magkamali? Kaya bumaba sila mula tuktok mga 6:35 ng gabi. Pagkalipas ng ilang minuto, naubos na ang oxygen ni Willie. Hindi pa rin siya nag-aalala, palubog na ang araw, pinapapula ang Himalayas bago lamunin ng dilim. Gayunpaman, hindi pa rin sila nag-aalala. Nadadapa sila sa di pamilyar na lupain habang dumidilim pero hindi pa rin sila nag-aalala. Alas 7:30 ng gabi, narating nila ang South Summit sa 28,700 talampakan. Habang bumababa sila gamit ang tali sa dumidilim na paligid, dahan-dahang sumisilip ang kaba. Nakakarating na sila sa ganitong kalayo at wala silang nakasalubong ni isa. Unti-unting napagtanto ng dalawang umaakyat. May nangyaring hindi maganda. Nasaan ang support team? Nasaan ang ibang aakyat na tutulong sa pagbaba? Takot at naguguluhan, binuksan ni Willie ang kanyang headlamp sa huling pagkakataon marahil para lang makita ang kanyang paligid habang dumidilim. Noong oras na yon, may nakita siyang nagpagulat sa kanya. May mga bakas ng paa sa niyebe sa harap. Salamat sa Diyos. Mga bakas ng paa, naisip niya. Bawal sa bakas ng paa ay nangangahulugan ng kaligtasan. Ang mga bakas ng paa ay senyales na hindi sila nag-iisa at kaya pa nilang mabuhay sa bangungot. Kaya sina Tom at Willie ay nagsimulang sundan ang mga bakas ng paa pababa, gumagalaw ng mabilis hanggat kaya ng kanilang mga sugatang katawan. Nagsimula silang sumigaw sa kadiliman, umaasang may makakarinig sa kanila at gagabay sa kanila pababa. Doon nila narinig ang mga boses na sumisigaw pabalik, ngunit ang mga boses ay hindi nagmumula sa ibaba sa kampo. Nagmumula ang mga ito mula sa kung saan sa gilid ng bundok sa ibaba. Lumabas na ang mga boses ay kay Bishop at Gersted. Ngayon wala itong saysay. Nakarating na sa tuktok sina Bishop at Gersted, ilang oras na ang lumipas. Dapat naghihintay sina Bishop at Gersted sa Campo 6 na may mainit na inumin at dagdag oxygen. Sa halip nasa bundok pa rin sila. Narito ang naging malaking pagkakamali.
Pagkatapos nilang marating ang tuktok, nagsimulang bumigay ang katawan ni Bishop. 14 na oras ng pag-akyat ang nagtulak sa kanya lampas sa kanyang hangganan. Patuloy siyang bumabagsak, literal na nawawalan ng malay habang naglalakad. Halos kinakaladkad na siya ni Gersted pababa ng bundok. Kaya kahit na dapat ay nakabalik na sila sa kampo ilang oras na ang nakalipas, naabutan na sila ng dilim sa tuktok ng bundok. 9:30 ng gabi, nagkita rin ang 4 na lalaki sa dilim. Halos wala nang malay si Bishop. Si Tom lang ang may natirang oxygen dahil nagka-aberya regulator niya kanina. Matagal pa bago sila makarating sa ligtas na lugar. Doon naintindihan ni na Tom at Willie ang sitwasyon. Nagulo na ang kanilang plano. Walang tulong na galing sa Kampo 6, hindi dahil walang tao roon, kundi paano sila aakyat sa dilim para hanapin ang 4 na nawawala. Ngayon, naipit sa death zone ang 4 na Amerikano. Walang masisilungan, halos walang oxygen at nasa 28,000 talampakan sila na may temperaturang -18 degrees. Binigyan ni Tom ng energy pills sina Bishop at Gersted para manatiling gising habang dahan-dahang bumababa ang 4 na nag-carry-unite na climber bilang grupo, pero walang nangyari. 12:30 na ng madaling araw, wala pa rin silang narating. Sobra silang pagod, nagkakamali sa dilim at paulit-ulit nawawalan ng malay si Bishop. Ang sumunod na nangyari ay pinakamalapit na bagay sa isang kasunduan ng kamatayan na maririnig mo. Matapos mag-isip sandali, nagpa siya ang 4 na umaakyat na umupo sa isang gilid, magpahinga at sa madaling salita, magpalipas ng gabi ng lubos na lantad sa taas na 28,000 talampakan. Hayaan mong ilagay ko ito sa tama. Ang pagtulog sa ganong kataas na lugar ay dapat ikinamatay ng 4 sa kanila. Ganun lang kasimple. Umabot sa 18 degrees ang lamig pero may biyayang ibinigay ang bundok na nagligtas sa kanila. Tahimik ang hangin. Kung nagkaroon man ng kahit katamtamang hangin, ang lamig na dala nito ay maaring pumatay sa kanila sa loob lamang ng ilang minuto. Nagtipon-tipon sila bilang isang grupo, nagpapalitan sa pagpapanatiling gising ang isa't isa dahil kapag nakatulog ka sa ganoong kataas na lugar, malaki ang posibilidad na hindi ka na magising. Yelo na ang kanilang mga paa sa loob ng kanilang mga bota. Bawat minutong lumilipas ay mas lumalapit sila sa kamatayan. Hindi ko maisip ang tapang na kailangan para mabuhay sa gabing iyon. Nilalabanan ng mga lalaking ito ang hypothermia, hypoxia at matinding pagod habang nakakapit sa bundok. Ginawa nila ito ng ilang oras sa pinakamahabang gabi ng kanilang buhay. Sa kabutihang palad, pagsapit ng 4:00 ng umaga, lumitaw ang unang sinag ng liwanag sa silangan. Nalampasan nila ang halos imposibleng gabi. Pero nang tinangka nilang tumayo, doon nila nakita ang pinsalang natamo. Hindi na maramdaman ni Bishop ang paa niya. Maputi at matigas ang mga daliri sa paa ni Willie. Parang tumanda ng 20 taon sa magdamag ang 4 na lalaki. Kinabukasan, nagmadaling salubungin ng support climber mula Campus Size na may dalang emergency oxygen ang grupo. Inaasahan nilang makakakita sila ng 4 na bangkay. Sa halip, 4 na nakaligtas ang natagpuan na nakagawa ng bagay na ayon sa mga eksperto ay imposibleng mangyari. Nakatagal sila ng gabing walang protection sa death zone. Malalaman ang kapalit nito sa mga darating na araw. Mawawala kay Barry Bishop ang lahat ng daliri sa paa at parte ng 2 daliri sa kamay. Mawawala kay Willie Unseld ang 9 na daliri sa paa. And ito ang isang bagay na nagpapakita kung anong klaseng tao siya. Talagang inilagay niya ang mga iyon sa garapon at ipinapakita pa niya sa mga estudyante niya sa kanilang lugar. 19 na daliri sa paa ang pinagsama nila. Iyon ang naging kapalit ng paggawa ng kasaysayan. Pero may nagawa silang kamangha-mangha. Natapos niya ang unang pagtawid sa bundok Everest, inakyat ang imposibleng West Ridge at bumaba sa karaniwang ruta. Tagumpay ito sa pag-akyat na nagtakda muli ng hangganan ng posible sa mundo ng matatarik na bundok. Ang alam ko lang ay ang tapang ni Jake na magpatuloy sa pag-akyat sa kabila ng kanyang masamang karanasan at ang determination ng kanyang mga kasama na parangalan ang kanyang alaala sa pagpili ng mas mahirap na daan ay nagpapaalala sa akin kung gaano kabayani ang mga tao. Hindi iniwan ng anino ni Jake ang glacier na yon. Bawat kagat ng krampon ng grupo sa ibabaw ng icefall ay umalingaw-ngaw bilang huling di nabigkas na babala niya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila, tinatahak ang linya sa pagitan ng tapang at trahedya na sobrang nipis na parabang isang lubid na pangakyat na naupos na sa isang hibla na lang. Kaya kung nagtataka ka bakit sila patuloy umaakyat kahit may nawala na roon, tandaan mo ito. Ang kadakilaan ay madalas may kapalit na utang at si Everest ay naniningil gamit ang buhay, mga paa at kamay at alamat. Tawagin mo mang pabaya, tawagin mo mang bayani.
Kahit ano paman, nananatiling nakatayo ang tuktok, hinihikayat tayong magpasya kung ano ang isusugal para maging immortal. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng maitapang.